Praise God for this wonderful day na pinagkaloob niya sa atin. How's everybody, mga kapatid? No? Mainit na po. No? But then it is our prayer na kahit mainit sa labas, yung ating mga personal na buhay ay nag-iinit na rin sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kumusta po ang ating, how's your week? No? Ang tahimik. No? Pwede ba natin patakan ng Panginoon sa umagang ito? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No, ang dami pong nangyari sa mga sa linggong to, but then salamat sa Lord sa kanyang kabutihan sa ating buhay. So this time, meron pong recognition actually, no. So most of our kids, I believe, nandun sa recognition. No, si Mami po nauna na. Maya-maya susunod din ako. So salamat no sa Lord for the opportunity. No, this is an opportunity for us to hear the word, na matuto sa kanyang salita. And meron tayong isang kapatid na kailangan nating mag-English ng onte. Meron pa po ba? Ayun. So praise God sa kanya pong kabutihan. Ang Panginoon po ay mabuti. Amen? He is good sa lahat ng oras. We have this smile, we have this vibrancy in our life, no? Minsan sinasabi nila na parang hindi ka tumatanda, no? I think that's the wonder of God, no? Palapit tayo sa presensya ng Lord para magbago ang buhay natin, no? Hindi po tayo magbabago dahil sa sarili nating kalakasan, but tayo patuloy na babaguhin ng Panginoon sa kanyang biyaya, no? Biyaya po lahat 'yon, kapatid, no? If you are here in the church, thank God. Why? Kasi may lakas pa, no? So kung binigyan ka ng Lord bukas, learn how to love, learn how to understand, learn how to spread what He wants for us to have. So marami tayong marami tayong mga kapatid na nasa kabila, no, na nasa screen. We have 19 let's say na makapatiran na umaten po sa atin, joining us online. So thank you, no, thank you for joining us, no, kahit na alam namin marami kayong ginagawa, you still find time to be with us. And really, no, rest assured that after the service, patuloy po tayong matututo. That's the most important thing, no. May tuturo kasi ang Lord eh. And ako po, if you're gonna ask me, I'm excited. No, pagod, but then excited. Kasi, alam niyo yun, kung paano namin ini-squeeze out yung aming word bago namin ipasa sa inyo, it is our prayer first na itong word na to mag-manifest muna sa sarili naming buhay. Kasi wala kaming ikukwentong maganda kung hindi mo na siya gagalaw sa amin. But then, thank God, yun nga, kahit pagod sa trabaho, pagod sa mga bagay-bagay, alam niyo po yun, ang kalakasan ng Panginoon, yun na lang ang natitira. So if you're gonna ask me na may energy pa, it is the Lord's, no? Not by might, nor by power, but by the Spirit of God, why we are here serving each and everybody. No? And it's good to serve. Masarap maglingkod sa biyaya ng Lord, no? Sa kabuuan ng mga taong nakikita mong lumalapit sa biyaya ng Lord. So ang topic po natin ngayon, andun na sa harap, no? Be the good news. No? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, be the good news. Be the good news. No? In times of bad news, be the good news. Kasi talaga ngayon, kapatid, no, hindi na good news ang maririnig natin. So tayo na lang, no? Tayo na lang. Aangkinin yun, kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako pwede dyan, hindi ako pastor eh. Hindi ako leader. No, it's not like that. Each and every one of us can be used by God sa biyaya ng Panginoon. Amen? But before that, manalangin po muna tayo. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful day na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Father, for this wonderful people na every week nakikita namin. Salamat, Lord, sa biyaya sa kanilang buhay. We know in some way, Lord, they have gone through a lot. All of us gone through a lot. But then this time, Lord, we want to rest in you. We want to find time in you, O Lord. And as you said your word, seek the Lord while He may be found. Lord, this is what we are doing, O God. We want to seek you, Father, the wholeness of you, so that we may be able to find, O God, grace sa amin pong lakad sa mundong ito. Maraming salamat, Lord. Forgive us. Forgive the speaker, for his sins are so many to mention. This time, Lord, we just want to see Christ. Just Christ. In Christ we pray. And all the church said, Amen. Sige po, palakpakan natin itong Lord. Amen. Indeed, be the good news, no? Paano ba yon? No, kasi minsan, alam niyo yun, sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, there's nothing such as good news that you can ever have. Basa ka ng dyaryo, basa ka ng Facebook, basa ka ng Instagram. Minsan may mag-feed ng mind mo, what is happening in the politics in the Philippines. Ano pa, yung mga nangyari sa buong mundo. No? We want peace, pero pag nagbasa ka na ng Facebook, wala na. Wala nang peace.
Kaya lang merong pangako ang Lord sa atin, no? Meron siyang, let's say, meron siyang itinadhana sa buhay natin na hindi lang tayo nakakilala sa Lord, no? Gagamitin ka, kapatid, at ako ng Panginoon para makita ng tao yung biyaya. Amen. There's hope with Jesus Christ. So be the good news. Have you ever thought of this one? Barefoot evangelism. No? Barefoot evangelism is someone who can share the gospel anytime, anywhere, whatever your level of training or education. Minsan isipin natin, barefoot evangelism, yung mga yung mga nagmi-minister sa mga out of reach areas. But then, do you know what? Barefoot evangelism is you and me. Tayo yon. Bakit? Wala tayong, parang, we can share the gospel anytime. Ano pa yon? Anywhere, whatever, kahit walang level of training or education. It will not matter on, kailangan meron kang PhD, meron kang MA, meron kang theology, meron kang Master of Divinity, no. Kasi ang paggamit ng Lord, kung babasahin natin ang word, wala pong ganon. Ano lang? Grace. Yun lang kailangan natin. Biyaya lang, Lord, para kayo makapagpatuloy. Bakit po? Hindi sapat yung matututunan natin, kapatid. Kahit mag-aral ka ng mag-aral, kung walang biyaya ng Panginoon, yung consistency mahirap. Bakit? Natagpuan ka ng Lord ngayon, ang init-init mo sa Lord. Nagbago bukas. Hindi ka na mainit. Natamad ako mag-church. Tulog na lang ako ulit. Really, our emotions are not consistent. But then the grace of God is. No? Yun eh. Bakit? Alam ko, many times yung maririnig sa bibig ko ang salitang grace. Bakit? Kasi that is the fuel, no, of our lives and our Christian life, why we are still here. And why we have this opportunity. Indeed, evangelism is an opportunity, kapatid. Hindi tayo ang babago ng buhay ng ibang tao. Tayo ang tutulong para lumapit ang tao sa biyaya ng Panginoon. Amen? Ikaw at ako yon, no? Yung simpleng pag-invite mo sa church, kapatid, punta ka sa church. May gagawin ka ba this Friday? It is my prayer and I will be happy for you to be seen in the church. Magsama tayo, no? So regardless of the reaction, that's who you are. The world is filled with those of us wanting to tell others what Jesus has done for us. Yun yung, kapatid, when you are a Christian, kung tinanggap mo talaga ang Lord ng buong puso, let's say, tinanggap mo siya na pumasok sa iyong puso, na gumalaw sa iyong buhay, makikita mo yung changes. Kung sino ka dati, sino ka kahapon, at kung ano yung kahihinat na ng buhay na meron ka. Hindi, kung titignan natin, it is beneficial for us to see and receive God's goodness, grace, and favor sa buhay natin. Kasi dun po magbabago yung lakad natin sa Lord eh. Hindi tayo pwedeng mabuhay lang dito, kapatid, na buhay ka ngayon, bukas malakas ka, and then after some time, okay lang. Yung pag tinanong natin, kumusta? Okay lang. Pero yung pinagdadaanan, alam mo yun yung wait eh. That the moment Christ touch yung pinagdadaanan, wala na tayo ibang, parang, Lord, wala kang kawala. No? Really, wala na akong pupuntahan. But then, since I am seeing grace, magpapatuloy ako sa biyaya ng Panginoon. No? So, in that private conversation, listen to me, with the disciples, there is this saying, sabi ng Lord sa kanila, one day, my message would touch the furthest corners of the globe. The gospel of the kingdom would be preached to the ends of the earth, and when it did, the world would never be the same. Sa nangyayari ngayon, kapatid, kung titignan natin, yung evangelism na nagaganap sa buong mundo, iba ang nagagawa dun sa mga taong nakakilala na sa Lord at dun sa mga taong nagsisik ng biyaya ng Panginoon. And me personally, I know we have the same boat. Alam niyo kung ano yung sinasabi ko pag nasa Lord. Kung i-describe mo siya in one word, hindi mo siya madi-describe. Kung i-describe mo yung feeling na nasa Lord ka, na every time nagigising ka, parang, hindi ko maintindihan, but then, I am so joyful. Masayang-masaya ako. Ang dami mong trial, ang dami mong pagsubok, pero pag nagising ka, there is something in this name, Jesus, na nagbibigay sa atin ng relief at kapahingahan. No? Hindi natin maintindihan. Ako rin, hindi ko rin maintindihan every time. Bakit ang saya-saya pag nasa Panginoon? Bakit ang saya pag nakikita ko kayo? No? Hindi tayo magkaano-ano, kapatid. But then the joy to be corporately worshiping the Lord means a lot sa ating buhay. Iba yung fuel eh. Naiintindihan nyo ba yon? Iba yung fuel pag nakita mo si kapatid na nakangiti sa'yo eh. Tapos makita mo yung kanya parang pinagdadaanan after some time, ang daming iyak.
pero nakakangiti sa biyaya ng Lord. That's part of also evangelizing to our brethren. 'Di ba? Nakikita yung biyaya ng Panginoon. Wala kang trabaho ngayon, pero meron kang Panginoon. Ngayon, dahil meron kang Lord at meron kang trabaho, kahit dami ng trabaho, meron ka. Kung wala ang Lord, pagod ka. Pero yung trabaho mo, kahit i-drain ka niyan at meron kang Lord, makita mo, kaya pa. No? That's the power of the Holy Spirit that we have with the Lord. Really, this world will drain us. But God will continue to give us strength to overcome what lies ahead. 'Di ba? In Matthew chapter 24 verse 14, sabi ron, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Actually, dito sa red na the end will come, ayaw pag-usapan ng mga tao to. Bakit? Tagal pa yun. Di naman natin alam kung kailan yun eh. But then, do you know, na yung mga panahon na to, kung tayo ay nag-aaral sa trabaho natin, nagmamasteral, nagdo-doctorate, why not let's try also to learn what will happen after this life? And it is good for us. Bakit? Magandang maintindihan natin, kapatid, pag natapos ang buhay natin dito, saan ang punta? Hindi pwede sa daga. Hindi pwede sa monkey. Hindi pwede sa hayop or sa cockroach. No? Indeed, yung buhay na meron tayo, merong pag-asa. Yung pag-asa na yung, kapatid, lagpas sa kung paano natin tinitignan. Sometimes we're hoping for a good future, no? Minsan ang good future sa atin, tinitingnan ng iba, magandang kotse, magandang bahay, magandang career, magandang buhay. Pero kung titingnan natin, lahat ng nabanggit ko, nawawala. Masisira. Mapupunta sa kung saan. Pero ang biyaya at ang habag ng Panginoon, hindi. So kailangan, sabi pa rin dito, the kingdom of this gospel needs to be preached all over the world. And then the end will come. So binibigyan tayo ng Lord ng time. Right? God is giving us time. May panahon pa. Kaya sabi ko po kanina, seek the Lord while He may be found. Very profound, kapatid. Minsan sabihin natin, ba't ang Lord ba hindi na makikita pagdating sa dulo? We'll never know. But that is the gospel is saying. Pag nandun na tayo, maintindihan natin, totoo pala. Right? Actually, this Bible, the good news that we have, is a prophecy. It was given by certain people 2,000 years ago, breathed by God, na ngayon nabasa natin sa kabuuan. No? And we need to be thankful for that. Bakit? Kasi in-unveil na ng Lord yung nangyari 2,000 years ago. Hindi ba kayo excited doon, kapatid? Yung hindi nakita ni Abraham, nakita mo na. Yung kinainat na ni John doon sa island of Patmos, sa Revelation, nakita mo na. Bakit? Lahat yun nandito sa kanyang salita. No? So right now, we're gonna talk about how to win the world for Jesus Christ. Kasi di ba pinag-aaralan natin kanina, ang theme natin for this month is about walking as a children of light. No? So how can you walk as a children of light? Be the good news. No? Hindi natin kailangan ng every time of the day, meron kang Bible na dala para humayo. Bakit? Kasi ang buhay natin is an open Bible for someone to read. Ikaw ang babasahin nila, kapatid. Sa loob ng office, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Paano kung di maganda ang testimony? May problema tayo ron. Di ba? Kaya kung titingnan po natin, we really need to work it out with fear and trembling. Lord, alam ko na, hindi ko dapat pinifake ang tao. But then, I want to walk with you. No? I want to walk na kung saan, masusumpungan mo na ang buhay ko, nagtatapat sa lahat ng ginagawa ko sa'yo. Alam natin na even in the church, even in the ministries, ang daming struggle. Really, difficulty. Name it. Bakit? Kasi wala pa tayo dun sa tunay na presensya ng Panginoon. Pero nadadanasan man natin tong hirap na to, we can still surpass it. Everything seems to be well sa biyaya ng Lord. And bukas, another day is about to unveil. And we are excited pagdating sa area na yon. So how to win the world for Jesus Christ? Meron akong gustong i-share sa inyo na 3 bagay. Number 1 is how to win the world for Jesus Christ. Number 1 is showing the message. The unstoppable message of the gospel. Really, the gospel, unstoppable. Bakit? Shinare mo siya ngayon, meron ka ulit isi-share mamaya, meron ka isi-share bukas. Bakit? Ang Bible po, tapos na. Pero dahil siya, alive and active,
kung ano man yung nangyari 2,000 years ago, it can also be applied nowadays. Kaya nga po, hindi tayo nagbabasa ng isang verse lang eh. Tignan mo yung buong concept, kapatid, kasi meron kang matututunan at merong i-reveal sa'yo ang Lord na applicable for this time. No? I know you get what I'm saying. Ang Bible po, hindi nangangahulugang pag Old Testament, sa Old na lang. New Testament sa atin. No, if you're gonna look at the Bible, meron kang mga bagay na minsan, eto lang yung naintindihan mo. Pero meron pa siyang sinasabing mas malalim sa'yo. That's the wonder of it, kapatid. We cannot read the Bible by simply reading it. We need to read it word by word and at the same time, packed by the spiritual life na meron tayo. Kailangan natin dumulog sa Lord. Lord, ikaw ang magsasalita. Ako ang makikinig. So this time, we need to show them, no? Kasi there's this unstoppable message of the gospel. Here, we can see this gospel, no? It's a Greek word that comes from evangelion, meaning dito galing evangelism, no? In middle word, there's this word angel, no? Ano po bang angel? Angel are messengers, no? So maniwala kahit sa hindi, ikaw at ako, ano? Angel. Totoo, di ba? Kasi yun ang sinasabi ng Bible. We are the messengers of the word. Hindi lang naman sinabi, pastors are messengers of the word. No. And EV means good. So meaning good message that was given to all. Good messengers na inalaw ng Lord para mamahagi ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi kahit na anong gawin natin, if we're gonna read New Testament like this one, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Minsan sabihin natin, ito yung ginawa ng Lord 2,000 years ago. Pero mind you, kapatid, this is still the thing or the events na nakikita natin na ginagawa ng mga tao. Di ba? This is what I'm doing right now. I'm proclaiming the good news of the kingdom. Ano po bang kingdom to? Actually, this kingdom is godly kingdom. Ano? Minsan sabihin natin, ang kingdom, malayo pa yun. Kasi hindi pa naman babalik si Jesus Christ eh. We'll never know when. Kasi yun ang sabi ng Bible. Walang nakakaalam. Jesus will come like a thief in the night, where everybody is listening to the word, everybody is working, everybody is doing their thing, nagba-basketball, no? Sabi natin, parang parang naglalakad, nag-stroll lang sa daan, nagpupunta sa mall. Yun yung time na darating ang Lord. Hindi natin alam. Kaya kung tatanungin niya po ako kailan, hindi ko pa alam. Kasi hindi niya pa ako tinetext. No? So, kumbaga, nobody knows, kapatid. That's the wonder of, alam mo yun, kung ngayon, kasi para pong ganito yan, if we're gonna know that Jesus will come tomorrow, anong gagawin natin ngayon? Baka ngayon pa lang, ando na tayo, pray ka lang ng pray. Bakit? Darating na siya bukas. Baka mamaya, maiwan ako. No? So magpe-pray lang ako, doon ako sa bahay, magpe-pray lang ako. Kaya lang, binigyan tayo ng Lord ng challenge and grace. Na yung mga bagay na natututunan natin ngayon, kailangan lagay natin sa puso natin. Bakit? Paglabas natin ng church na to, kapatid, no? It's practice time once again. Ang challenge yan dyan, that's tabi-tabi. Di ba yung may mga hawak ng manubela? Sinong driver dito? Paglabas mo pa lang dyan sa kanto, makikita mo na yung sinasabi ko. Bakit? No, nagugulat ka, nakikipag-unahan ka sa kanila. Nagugulat ka, tinataas mo yung kamay mo sa mga bagay na wala lang. No? Really, that's the challenge, no? Kaya we really need to proclaim the good news of this kingdom. No? So, yun pong ibig sabihin ng good news, no? So, gospel, it's a set of facts rooted in history, based upon the life, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Nothing else. Doon lang siya nakatuon sa pagkamatay, no, burial ng ating Lord, at yung kanyang buhay na pagkamuli. So the Son of God, Son of Man, came to this earth to pay the penalty for our sins. No, minsan sabihin, wala naman ng kasalanan eh. Actually, kung wala kang kasalanan, I think that's your sin. Kasi hindi mo naamin sa sarili mo na hindi ka nagkukulang. Kasi in this world talaga, kapatid, kahit na anong mangyari, makikita natin yung karumihan ng ating sarili. Hindi natin kakayanin. No? Kaya kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. And the sins of the whole world, the fact of the gospel, one man can't do that to other man, but God did it all for us. No? Yung ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Kaya sa atin, ang kailangan din natin gawin is to also give our lives to others.
especially those na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No? Marami po, no? Marami dito outside the church, they know Christ. But then, kung paano gumagalaw si Christ at kung paano siya nagbabago ng buhay, yun yung kailangan nilang ma-discover. Bakit? Kasi tayong nandito, na-discover na natin paano gumalaw ang Panginoon. No? Nagugulat ka, small group, pag nag-share tong taong to, there is something in him. Hindi siya eloquent yung magaling magsalita. Pero yung biyaya ng Lord, the moment na makita mo sa Kanya at binahagi niya, natatouch ang heart natin personally. So that's how God works. No? Hindi siya mag-work whether you are good in speaking or not. Mag-work siya, kapatid, yung connection mo sa Lord. At kung paano mo sineshare sa tao yung pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? In Ephesians chapter 1, verse 13, sabi rito, and you also were included in Christ. Praise God. When you hear the message of truth, the gospel of salvation, when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. No? This seal is a seal of ownership. Alam mo yun? Kapag naniwala ka sa Lord, tinanggap mo siya ng buong buo. Siselyohan ka ng Lord. Anong seal yun? Di ba kapatid, alam natin na tayo ay Kristiyano. Yung seal na pag lumabas ka, nag-iingat ka. Bakit? Lahat ng nakapaligid sa'yo, ang tingin sa'yo, lalo na pag lumalapit ka sa biyaya ng Lord, yung area na time at madadapa ka. Yung time na malalagay ka sa alanganin. Para nang sa gayon, meron silang question. Pag kinwestiyon ka nila, maging ready ka. Kasi sometimes, naku-question tayo dun sa mga bagay na hindi natin dapat ginagawa, pero nagagawa natin. Kaya nga kapatid, ang hirap eh. Ang hirap, yun yung dahilan bakit nandun tayo sa area na nakakahiya to share the good news. Bakit? Alam natin kung anong good news. But then sometimes on how to behave, dun tayo nagkakaproblema. Di ba? Na Lord, alam ko yung mga kailangan kong gawin. Alam ko na dapat ganito. Alam ko na dapat may love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Pero tested eh. Pagdating sa trabaho, di ba? May amo kang yung stress na nagkatawang tao. Di ba? Minsan makakita ka ng mga tao sa kapaligiran mo na pag nakita mo, inis na inis ka. No? Pero you still need to practice the grace of the Lord. Alam mo yun? Kailangan maipahayag mo pa rin sa Kanya at gawin ang tama. Bakit? Yun na tayo eh. Yun na yung tinanggap natin eh. May tinanggap tayong katotohanan na ang Lord, binago na yung buhay natin. Na kahit minsan, kung nandun ka sa area na parang, tuma to babalik ka sa biyaya ng Lord, tinatapi ka ng Holy Spirit. Anak, what you're doing is not good. I want you to focus. Kasi may gagawin akong bagay na kung saan ikaw mismo ang magbe-benefit, especially dun sa mga kasama mo. No? So when we receive Him, we become a recipient of His grace through faith alone. It happened when we say yes to Jesus. Now the question is, have you said yes to Jesus? Nag-yes na ba tayo sa Lord? Minsan sinabi natin, Kristiyano na ako. Kaya lang yung yes natin sa Lord, di pa talaga nabibigay. Bakit? Kasi tayo pa rin yung Kristiyano na kung saan controlled by our own self. Kasi if you're a Christian, kapatid, may something na nagkokontrol na ng buhay mo. Kung eto ka dati, iba na ngayon. Kung ang bibig mo, hindi nahahawlahan yung mga salita na kung saan makakasakit sa ibang tao, this time parang, di mo na magawa. Kasi yung Holy Spirit, tinatapi ka kaagad. Hindi ka na ganyan. Kahit na minsan may nakakawala pa rin, ang tapik ng Holy Spirit sa atin, iba na. Ibang buhay ka na. Binago ka na ng biyaya ng Lord. So, we really need to walk, no, with fear and trembling. In Romans chapter 1, verse 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Yun kapatid no? Kaya when it comes to gospel, hindi tayo dapat mahiya. Kasi yun ang kapangyarihan ng Lord na nagbabago ng buhay ni numan. Really, no, as I've said earlier, we cannot change people. But then God is always in the business of changing people's lives. No? Ngayon, kung nagagawa ng Lord yun, and I believe, yun muna yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Kasi kung hindi binago ng Lord ang buhay natin, wala tayong ibabahaging mabuting salita sa iba. No? Lahat yun, kapatid, nang galing sa Word.
Hindi yun ang galing sa experience ni pastor or kwento ni pastor. Nagbago buhay ko dahil sa testimony ni pastor, no? Nagbago ang buhay ko dahil si kapatid, nakita ko yung lakad niya sa Lord, nakita yung ginawa ng Panginoon sa kanya, no? Binago tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, every now and then, kailangan matutunan natin what is the good news all about. Anong meron sa mabuting balita, no? Sa pinag-aaralan natin, sa mga salitang to. Just imagine, yung basahin lang natin, for I am not ashamed of the gospel. But then, parang minsan ang layo eh. Yung alam mo yun, nandun ka sa grupo ng mga kaibigan mo, nalaman na Kristiyano ka, lagot. Alam na nilang Kristiyano ko. Paano ko ngayon mag-a-act nito? Hindi ko na mabibitawan yung mga magic word ko. Hindi na ako sisikat sa court nito. Hindi na ako magmumukhang astig. Bakit? Kasi kailangan ko na magpakumbaba eh. Kailangan ko nang pakita sa kanila na binago na ako ng Lord. Dati, hindi ako papatalo eh. Pero ngayon, parang, alam mo yun, every time na kung talunan man yung nakikita ng mga tao sa'yo, parang talunan ka sa biyaya ng Panginoon. Pero sa Lord, panalo ka. No? Yun eh, kapatid, ganyan eh. If you're gonna see the frown of God, you will see the smile of people. But then, if you'll see the frown of people, you're gonna see the smile of God. Either of the two. Sinong gusto niyong i-please? You know? And I would still suggest and encourage you to see Jesus sa lahat ng ginagawa natin. Kahit anong mangyari, huwag niyong ipagpapalit ang Panginoon. Mawala man ang pamilya natin, mawala man ang lahat. Like Job. Kung paano siya nagtiwala, imagine binibigyan tayo ng tao ng mga biblical characters ng Lord na pwede natin kopyahin. Si Job 2,000 years ago yan, na pwedeng sabihin natin, hindi na naman tetest ng Lord ang buhay ko, hindi na naman ako mamamatayan ng relatives eh. Unang-una, wala naman akong baka. Wala naman kukunin sa akin si Lord eh. Wala naman yamang kukunin sa akin ng Lord. Pero once you are tested, makikita mo at marereflect yung biyaya ng Panginoon sa buhay ni Job. And we are the Job of this generation, kapatid. Na whatever happens, it is our prayer na pag tinest tayo ng Lord, or tinest tayo na, binigyan niya ng permit yung kalaban to test us, makita natin yung sarili natin kung saan tayo dapat nakatayo. Makita natin sa Lord na, Lord, salamat, bakit? Kasi nasumpungan mo kung nakatayo sa biyaya na meron ka. No? So when you come again to Matthew chapter 24, why is it called the gospel kingdom? Simple lang yon. This is the gospel of Jesus Christ, no? No other difference in the gospel we know. Ano po ba yon? Kingdom is King's domain. Jesus is the King and we are part of His kingdom. We accept Jesus Christ and He sets up His throne in our hearts. Yun po yun eh. Ganun ka-gentleman ang Holy Spirit. If you want it, papasok siya, gagalaw, babaguhin niya yung buhay mo. If not, grace yun, kapatid. Kung ayaw mo pa sa ngayon, that's okay. Kaya lang, ang sinasabi natin, marami kang mamimiss. Marami mga bagay na maaring ang blessing eto na. Ngayon, dahil hinindian mo siya, sabi ng Lord, next time ulit. I-test natin, no? Kasi yung delay na nangyayari sa buhay natin, that's part of God's protection in our lives. No? Kung merong no ngayon, kapatid, for the meantime, accept it. Bakit? Inaayos ng Lord yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Yun yung exciting part eh. Bakit? You're giving it to the Lord, hindi mo siya kinukuha. So pag nakatulog ka, matutulog ka lang. Peacefully. Pagkagising mo, maalala mo ulit siya, pray ka ulit sa Lord, Lord, I'm giving it to you. But then, I know that when I sleep tonight, you are always in control of everything. No? Yun, di ba? We're in peace when we are Jesus. Pero pag wala, pagkagising mo pa lang sa umaga, iniisip mo kagad yung problema na hindi mo dapat problemahin. Most of our problems do come in the future. Paano na yung tuition ng mga bata? Paano na yung pambayad ko next month? Paano na yung ipapadala ko sa ganito? Paano na lang, baka next month maalis na ako. Ang sabi ng Bible, kapatid, give us this day our daily bread. Hindi next month, hindi next week, hindi next 2 months or next year, no. Ano man yung pinagdadaanan natin sa oras na ito, it's enough for the day. Kaya, today matters. Ano man yung bagay na kailangan natin sa araw na to, magmamatter yon sa araw na to.
At bukas, pag binigyan tayo ng lakas ng ulit ng Lord, it's another day for us to live. Another provision is on the way. Kaya yung mga pinagpipray natin ngayon, kapatid, na next week, next month, next year, ang sabi ng Bible, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So yung trouble mo ngayon is enough for the day. Yung trouble mo next month is sapat para sa mga susunod na araw, no? Ulitin natin, no? Sabi dito sa Mark chapter 13 verse 10, and the gospel must be first preached to all nations. This word come from Olivet Discourse, no? Ang Olivet Discourse is a prophecy given by Jesus on the Mount of Olives. Di ba? It focuses on the destruction of the Jerusalem temple and the signs of the end of times, including Jesus' second coming. Actually, when we share the good news, kapatid, pupunta tayo dun sa point na ang mundong to masisira. Babalik siya ulit. Yun ang ibig sabihin ng good news. Kaya ang kailangan nating i-share sa lahat, kailangan nating turuan ang bawat isa na humingi ng tawad sa Panginoon at manumbalik sa biyaya ng Lord. Tatandaan po natin, Adam and Eve sinned against the Lord. And sila yung mga patriarch natin sa lakad natin sa faith. Na yung sin na meron sila was given to the generation and even in the generations that we are having. But there's good news. Yun po yun. Christ died for the ungodly. Christ died for you and me. For us to be redeemed in our sins. Bakit? Kahit sabihin na natin na bubuhay tayo ng mabuti ngayon, kapatid, ang kasalanan nakatatak sa buhay ng bawat isa. Pero dahil tinanggap natin ang biyaya ng Lord, lahat yon na bago sa biyaya ng Panginoon. So, let's discuss, no? Ano ba ibig sabihin ng end times? No? Actually, this end times is a profound. Kung pag-aaralan po natin siya ngayon, maubos ang oras natin. Kaya lang kukurot-kurot lang tayo para maintindihan natin ano ibig sabihin ng good news na pinag-aaralan natin. So, timeline. First discussion in the Olivet Discourse leads to the rapture. Olivet Discourse po yung binasa natin kanina, ito. No? And the gospel must first be preached to all nations. So, what gospel is it? Dapat maintindihan natin anong mangyayari before, dun sa present church age, sa birth of Christ, sa Acts, hanggang sa matapos at bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin siya i-detail, pero pahapyawan natin, no? Ano ba yung rapture? Rapture refers to the belief that both living and dead believers will be resurrected and taken to heaven to meet Jesus. No? During His second coming, a sudden, unexpected event, and is the key part of many Christians' denominations' beliefs about the end times. So, ang rapture, wala nakakaalam. Kahit ngayong oras na to, it can happen. Ganun ang ibig sabihin nun. Na lahat, nakikinig ng salita ng Lord, lahat relax lang. Pag tinanong mo, I'm good, pero yung relasyon sa Lord, kailangan pa palang i-work out. So, pag nag-rapture na, wala nang atrasan yung kapatid. Finish or not finish, pass your papers. Ganun lang ibig sabihin, no? Lahat tayo nag-exam. Hindi natin pwede sabihin, Ma'am, burahin ko lang to, ulitin ko. No, finish or not finish, pass your papers. No? Yun po ang mangyayari sa present church age. Yung meron tayo ngayon. Yun susunod, rapture. After that, magkakaroon tayo ng tribulation. Ano ba yung tribulation, Pastor Dave? Great tribulation is a relative short period of time where everyone will experience worldwide hardships, persecution, disasters, famine, war, pain, and suffering, which will affect all creation and precede judgment of all when the second coming takes place. What is happening in the world right now? There's war. There's rumors of war. There's hardship. Hindi natin alam, kapatid, baka yung tribulation na yun nangyayari na. We'll never know. No? Kaya lang, malinaw kasing sinasabi rito na dapat may rapture muna bago maganap ang tribulation. Pero ngayon pa lang, nakikita na natin ang paghihirap sa kaliwat kanan. Nawawalan ka ng trabaho. Diba? That's part of the tribulation that you have. Kaya lang, anong promise ng Lord? Take heart. In this world, you have tribulation, but take heart. I have overcome the world. That's good news. Bakit? Kasi nilalagay tayo sa kaisipan ng Lord na may pag-asa, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. No? So that's the Great Tribulation. Hindi ko po i-discuss, no? So 3.5, the beginning of sorrows, and 3.5, the Great Tribulation. Ilang taon na kayo sa Qatar? Maybe 10 years na yung iba, 20 years na, no? So sabi rito, 7 years lang yon
Pero minsan yung 20 years na yun, 30 years na yun, punong-puno ng tribulation eh. Sobra-sobra na, Lord, sa 7 years. Yung na-experience namin. And then after that, the Great Tribulation, that is the return of Christ. Kasi yun ang pangako niya, di ba? Babalik ako. Kukunin kita at dadaling ka dun sa lugar na walang sakit, walang, let's say, pag-aalala, lahat ng bagay maganda. Yung nararamdaman natin dito, kapatid, hindi na natin siya mararamdaman doon. Okay? So, pagkatapos nun, millennial kingdom. Millennial, 1,000 years. Na kung saan, Satan will be bounded. Alam mo yun? Sabi rito, refers to a future, 1,000 years period of peace and righteousness on earth where Jesus Christ will reign. Ang saya nun. Alam mo yun, when Christ comes, yung 1,000 years na kung saan peace and righteousness lang meron ka. Kasi nang sabi sa biblical teachings, particularly in Revelation 20, it is believed to follow the 7 years tribulation period and precede the eternal state. During this time, Satan will be bound and there will be a period of global peace and prosperity. So alam natin na wala pa talaga si Jesus Christ. Bakit? Kasi wala pang peace eh. Puro kaguluhan pa rin. So nandun tayo sa area ng tribulation. Pero wala pa tayo dun sa 7 years. Kasi hindi pa tayo nag-rapture. I know you are with me. But then, right now, I'm gonna talk about that this age is the gospel age. Ano yun? Gospel was preached all over the world in ways that some of us are quite unaware of. Diba? Every now and then, nakakita ka sa Facebook ng mga encouragement about what will happen sa buhay mo, about sa future, about sa grace ng Panginoon. No? There is a flourishing of the gospel in the midst of our culture, which is sometimes harder to understand. Marami tayong mga bagay na hindi naman natin naintindihan lahat. Pero as we go along and study the Word, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Di ba? Ganun po yun eh. But the darker the night becomes and more desperate people become, the more they grab for anything that offers hope. Di ba? That's also good news. Ang tao kasi ngayong kapatid, pag tinitingnan ng pag-asa, minsan nakatuon sa sarili. Nakatuon sa pera. Nakatuon sa kung ano sila pagdating ng panahon. Nakatuon sa kung anong meron ka na makikita ng tao. Nandun ang kanilang pag-asa. Pero kasi ito yung mga pag-asa na tinitignan nila is so material. Na any time of the day, masisira, mawawala. Alam mo yun, parang magpapahina sa atin. Kasi kahit naman yung kalusugan na meron tayo eh. 'Di ba? Just imagine, no, ilalagay mo yung sarili mo sa pag-asa mo na, gandang lalaki talaga nito. No? Ang ganda lalaki, tapos bukas, ang ganda lalaki mo talaga. Then after some time, 20 years, 30 years, nakita mo, madaming guhit ko No? Parang ang dami kong sakit na nararamdaman na hindi ko naman nararamdaman dati. That's the reality of life, kapatid. So ang sa atin, hanggat may lakas pa, bigay niyo yun sa Panginoon. Especially the youth nowadays. Hanggat meron pa kayong lakas, ibigay niyo yun sa Panginoon. Kasi you'll never know what will happen. Pero hanggat nandun ka sa Lord at nakikita mong naglilingkod ka, babaguhin ng Lord ang buhay natin. Amen? So the gospel is being preached now. One of these days, the last person will be saved and rapture will happen. Last days yun. We don't know when it will happen, for nothing will ever happen before it takes place. Rapture is an imminent event, meaning nothing must happen before it happens. Walang kahit na ano, kapatid, na makikita. Yes, meron tayong mga pinapakita, yung mga paghihirap ngayon sa kabuong mundo, yung hindi pagkakasundo ng mga bansa, yung pagiging selfish ng mga tao, that's part of seeing the tribulation nowadays. Kaya lang wala pong nakakaalam kung kailan. Kaya ang kailangan natin gawin, maghanda. Diba? Yun yun. In Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive the power of the Holy Spirit, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." So si Lord, mag-equip siya ng power for us para magtagumpay sa mundong ito. Amen? Hindi tayo hayaan ng Lord na sumunod lang ng wala. 'Di ba? Kung binigyan ka niya ng bagong buhay, isusustain ng Lord 'yun sa pamamagitan ng taong mamimit mo along the way. Ano? Indeed, here in this church and even in this country, we are blessed of having people around us who used to meet every week. We used to cry with them every week. We used to pray with them every week. We used to hear challenges every week. Kung ano yung challenge ngayon, iba next week.
Pero sila ang nagiging ano natin, foundation ng faith natin. Bakit natin kinakaya ang lakad natin sa Panginoon? And indeed, these people will continue to pray for you. No? That's the small group that we have. No? Kaya ang sa akin, kapatid, kung ngayon, alam mo, gusto mong makita na meron kang mga taong nasa likod mo, join a small group. Grow in a small group. Bakit? Si Jesus Christ at yung 12 disciples, doon lang sila nagsimula. But then, until now, it is spreading the gospel every now and then. The gospel is really flourishing all over the world. So, God will give us power. No? Every generation of Christians have spread the news around them. Most of the work has been done, not the great people we know, but people have changed by what we call so layman. Ano ba yung layman? Actually, all of us are layman. Walang sapat na aral or kaalaman sa mga bagay-bagay, especially dun sa pangaral ng salita ng Lord. But then, in this church, kapatid, we are into equipping people. Kasi yun ang vision ng church eh. We will help people to find Christ and for them to be able to be used sa kanilang family, sa kanilang mga kaibigan, sa church. No? Yun po ang prayer natin. Na alam yun, hindi natin nahayaan na nakakilala lang tayo sa Lord. Dapat makita natin yung hiwaga, kung sino yung kinilala natin. Dapat makita natin yung excitement na kailangan maibahagi natin si Jesus Christ sa iba. Kasi hindi lang po tayo nag-exist for us to say that we are Christians. We exist to know Christ and make Him known. No? Yun yung ginagawa natin dito, kapatid. We're not just, let's say, putting verses like this for you to be able to see, no, and read. But then we are having this because we want this one to be internalized in us para maintindihan natin yung power ng Holy Spirit at saka yung continuously witnessing to other people. Really witnessing, as I've told you, is not bringing your Bible with you. Witnessing is something that when you open your heart to a person, you talk about what God did for you. Paano binago ng Panginoon yung buhay mo dati at buhay mo ngayon. Yun pa lang, kapatid eh. You're opening up the grace of what God did, what Christ did sa buhay mo. That's the power of the Holy Spirit. It is not the power of anybody. Power yun na manggagaling sa biyaya ng Panginoon. So, syempre, dahil may message, meron ding messengers of God, no? This is sharing. Una, showing. Second is sharing. The unstoppable messengers of God, no? Unstoppable, di ba? So here we can see, sabi rito, John chapter 4 verse 35, no? Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Kapatid, kaya nga sinasabi namin sa inyo, sometimes, try to invite people. Bakit? Kasi doon pala makikita mo na kung sino yung tupa at kung sino yung kambing. Alam mo yun, kasi ang tupa hindi mahirap ayain. Kaya lang ang kambing, parang tayo dati, di ba? Ang daming dahilan. Maglalaba ako eh. Ano pa? May gagawin ako. May basketball ako ngayon eh. Church tayo. Ay, mayroon akong tawag sa misis ko. Lahat ng yon, kapatid, narinig na natin before. And until now, naririnig pa rin natin. Kaya lang, the moment they have seen kung anong nangyayari sa church at na-experience nila yung galaw ng Lord, sila mismo ang nagte-testify that there is something in this God na nahuli ako. Alam mo yun, wala akong ibang dahilan na pwede ibigay sa Kanya. And that's grace, kapatid. Kasi once and for all, naranasan natin ang galaw ng Banal na Espiritu Santo. No? Sabi niya kay Peter, and I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. No? Sa mga buhay natin, itatayo ng Panginoon yung kanyang simbahan. Sa ayaw natin at sa hindi. Kasi that's part of also ministering sa buhay ng mga taong nakapaligid natin. So we are a group of barefoot evangelists. We are the people who carry the gospel to the world. We do it by showing it in our lives. We are the representatives of the gospel. We need to be different. We need to be people of God. Sa ayaw natin at sa hindi, kapatid, kailangan sa biyaya ng Lord, lumakad tayo ng may banal na pagkatakot sa Panginoon. May binago siya eh. Hindi pwedeng yung pagbabagong yon, manatili na lang na binago ka ngayon, paglabas mo ng church, hindi ka na ulit binago.
Ang sinasabi lang sa atin ng Lord, merong pagbabago na ibinigay sa buhay natin na kailangan nating ibahagi sa buhay ng ibang tao. Kasi bawat isa sa atin talaga gagamitin sa mga area na yun. So in Matthew chapter 5, verse 14 to 16, it says, "You are the light of the world." No, sabihin nyo nga sa katabi mo, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Ang ilaw po, hindi nilalagay sa ilalim. Kasi mawawalan siya ng purpose. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. No? Let your light shine before others. If you have that gift of encouragement, encourage. If you have that gift na, alam mo yung nakikita mo tong kapatid natin, alam mo, kapatid, every time na nakakausap kita, parang wala nang space sa'yo ang grace. Punong-puno ka ng stress. Yung alam mo yun, every now and then, kaliwat kanan, meron kang sinasabi sa buhay ng ibang taong nanahimik sila, pero ikaw, ang galing master na master mo na. Sometimes nakakatawa, pero totoo po. Di ba? Ang tao, alam mo wala nang ibang bukang bibig kundi sabihin yung problema ng iba. And really personally, all of us are checked pagdating sa ganong area. Kasi ang sarap pag-usapan ng buhay ng ibang tao Ewan ko ba? Pero di ba sa pag-aaral natin ng salita ng Lord, nakakahiya. Kasi dumarating sa point, di ka ilaw. Ano ka? Speaker ka. No? Ang sabi rito, let your light shine before others. Kasi kailangan nilang makita yung biyaya. Ganito yan, yung unang tanong nila sa'yo, nagpupunta ka ng church. Pero sana, ang tatanong nila sa'yo, amo kapatid, may something sa'yo Saan ka nag-church? Hindi tayo pupunta ron sa point na, ang tagal mo na palang Kristiyano. Hindi halata Huwag ganon, kapatid. Really. Nakakaya sa Panginoon. No? Parang minsan check tayo na, Lord, talaga, nakakahiya po yung ginagawa namin. Pero still, I would still behave as a Christian you want me to be. Kasi yun we are the gospel. Gospel na hindi perfect. Kasi tao Di ba? Alam mo, meron tayong magagawang pagkakamali. Pero pagdating sa dulo, balik tayo sa biyaya. Kasi yun ang unang nagbago sa atin. Really, ang mga kahirapan sa mundo, part yun. No? Ano tayo, we are on the same boat. Nahihirapan sa opisina, nahihirapan sa daan, sa mga pamilya natin. Kahit nahihirapan, lumalapit sa biyaya ng Panginoon. No? Lapit tayo sa Panginoon. Kasi mas maganda So by showing, we need to preach the gospel. There is no gospel without words. Totoo naman. Hindi pwedeng gospel lang, pero wala ka namang binibigay. You may live a good life, but they need to understand why. We need to communicate these truths. Communicate. Kailangan i-communicate natin sa kanila yung katotohanan na ang buhay na maganda, hindi nagbabase sa nakikita. Magbabase yon sa relasyon mo at sa Panginoon na kahit kailan hindi maaagaw sa inyo. Ayun, alam mo yun, yung ganda, pera, kahit anong katayuan ngayon, lahat yun mawala. Pero ang biyaya ng Panginoon, hindi mo pwede ibigay sa iba. Kasi ikaw ang unang nakakilala. Kaya nga po, di ba sa atin, papasukin natin, tanggapin natin yung biyaya. Simple prayer. Accept the Lord as our personal Lord and Savior. And let Him rule. Hold kung anong steering wheel meron tayo. Bigay yan sa Kanya. Para mas makita natin yung magiging galaw ng Panginoon sa mga susunod na araw. So, we all feel guilty, because we don't do it. Totoo naman yun. We are guilty kasi nga, hindi natin nagagawa. But Jesus said to us, we need to be witnesses. To be witnesses is simply by saying what Jesus has done for you. So, a good outline for you to follow. Sino ka before nung hindi ka nakakilala sa Lord? Sino ka ngayon na nakakilala ka sa Panginoon? Anong difference nung nakakilala ka sa Lord at nung sa hindi ka nakakilala? Kayo po ang makakasagot. As simple as that. Pag meron ka nakakilala, mo kapatid, ganito ko dati. Pero nung nakita ko ang Lord, di ko rin alam bakit nagbago buhay ko upside down. Hindi ko alam. I'm still not perfect nowadays. Pero dahil may biyaya, mas gusto kong lakaran yung biyaya. Kaysa mag-focus sa mundo na minsan, wala rin ang magagawa sa buhay ko. Actually, ang pag-focus po sa mundo na kailangan nating gawin, hanapin yung mga taong hinahanap ng Panginoon.
hanapin yung mga tao na minsang nagkaroon ng biyaya, maaaring yung iba, dati nang nasa church, ngayon nag-wandering ulit. Ipanalangin yung mga taong minsan na lumalim sa Lord after some time, sa hindi malamang paraan, nawala sa biyaya ng Panginoon. So all we've got to do is to keep on praying for those people. And most of all, we need to grow. We need to grow. Kasi nga, how can we be good news kung hindi tayo lalago sa balita na yon? So first, showing the gospel. Second is sharing the gospel. And one last way we can help to win the world is supporting the gospel. No? When you give to the gospel, you help the gospel go forward, helping to fulfill our Lord's prediction that when the gospel is preached to the whole world, the Lord Jesus will return the second time to set up His kingdom. Actually, supporting the gospel is, meron tayo lahat nun. Means, hindi tayo humahayo, pero meron tayong mga guest pastor na napupunta rito. Meron tayong mga pastor na nagtotoil every now and then. Why not continue to bless them? No? If we can give para dun sa kanilang gawain. Sa Pilipinas, kapatid, ang daming full-time pastor doon na zero. Ang meron lang sila, full-time faith. Pero yung area ng monetary na pampakain dun sa pamilya nila, hindi natin alam. Kaya nga lumalakad sila sa faith eh. Alam to ng mga taong, nag-Kristiyano sa Pilipinas, nakamit na iba't ibang pastor. But then for you to be able to support the gospel, meaning, find people. No? Kami po ni Mami, manggagawa na kami ng church, pero meron pa rin kami mga sinusuportahan na alam naming nag-full-time. Alam mo yun na pwedeng magandang trabaho ang meron sila ngayon, pero the moment na mas tinignan nila na mas tama ang pagsunod sa Panginoon, it means a lot to us. Especially dun sa lakad namin sa Lord. Kaya ang sa amin, if you can reach out to these people, gamitin mo lang kami, Lord. Alam ko, hindi mo lang din kami gagamitin para magbigay ng salita. Gagamitin mo rin kami to extend the hands dun sa mga nangangailangan nito. So happy to do that, no? You preach the gospel when you share your resources. Let me ask you this question. What better can you invest? What better can you give than the gospel of Jesus Christ? Before we end, I have this story. It's about a warrior named Joseph. Ano siya, let's say, African, na nakakilala nung panahon ni Billy Graham. And he shared his story. It goes like this. One day, Joseph, who was walking alone one of these hot, dirty African roads, met someone who shared the gospel of Jesus Christ with him. Then and there, he accepted Jesus as his personal Lord and Savior. Like what we're doing dun sa atin pong mga namimili every now and then. So the power of the Spirit began transforming his life. He was filled with such excitement and joy that the first thing he wanted to do was to return to his own village and share the same good news with the members of his social tribe. No? Gusto niyang i-share. Siyempre, nakita niya eh. Di ba? Na, binago ng Lord yung buhay ko. Gusto kong i-share to sa iba. No? Like yung Samaritan woman, dun sa well, di ba? Inuwanan niya yung well. Tapos nagpunta siya dun sa pamilya niya. Tapos binahagi niya si Jesus Christ sa kanila. So Joseph began going door to door, telling everyone he met about the cross of Jesus and the salvation it offered, expecting to see their faces light up the way his had. To his amazement, the villagers not only didn't care, they became violent. No? The men of the village seized him and held him to the ground while the women beat him with strands of barbed wire. Alam mo yung barbed wire, di ba? Sakit yun, ha? Gusto yung matry? So yun, no? Barbed wire. He was dragged to the village and left to die alone in the bush. So parang si Paul, naranasan niyang mamatay na. Kaya lang, sa biyaya ng Lord, Joseph somehow managed to crawl in a water hole, and there, after days of passing in and out of consciousness, imagine ngayon, may conscious ka, tapos mamaya, may matay ka ulit. Tapos sa sugat mo, di ba kung paano siya gumaling, hindi natin alam. Found the strength to get up, we wondered about the hostile reception he had received from the people he had known all his life. He decided he must have something left out or told the story of Jesus incorrectly. So pwede na magbago yung isip niya. No, it's either you share Jesus Christ or sabihin mo na lang na i-fake mo para hindi ka na masaktan. No? So after rehearsing the message he had first heard, he decided to go back and share his faith once more. So second time, Joseph limped into the circle of huts and began to proclaim Jesus. He died for you so that you might find forgiveness and come to know that living God he pleaded. Again, he was grabbed by the men of the village and held while the women beat him.
reopening wounds that had just begun to heal. Once more, they dragged him unconscious from the village and left him to die. So second thing, no, yung speklat na magaling na, nag-open ulit. Kasi they dragged him again. They seized him, no? So, to have survived the first beating was truly remarkable. To live through the second was a miracle. Again, days later, Joseph awoke in the wilderness, bruised, scarred, and determined to go back. No. Third time, he returned to the small village, and this time, they attacked him before he had the chance to open his mouth. Bago pa lang siya magsalita, tuko sa biyaya ng Lord, binugbog na siya ulit. No? As they flogged him from the third and probably the last time, he again spoke to them of Jesus Christ, the Lord. You know what God did? Before he passed out, the last thing he saw was that woman who were beating him began to weep. Hindi natin alam what had happened. No? The time he awoke in his bed, the ones who had severely beaten him were now trying to save his life and nurse him back to health. The entire village has come to Christ. So kapatid, yung mga ganong kwento, no? Malabo nang mangyari sa atin yun, or it can happen to us. Pero kung titignan po natin, ang pagsunod sa Lord, yung empowerment ng Lord is different. Really, no, pagdating sa buhay, soon, our faith will be tested. And until now, it is tested palagi. Kaya lang ang sa atin, habang tinetest yung faith natin, continue to pray na huwag tayong magkamali ng desisyon. Huwag tayong magkamali ng bagay na pagsisisihan natin pagdating ng panahon. Kasi ang pagsunod sa Lord is different. Alam mo yun? Kaya nga, di ba, no words can ever explain how good and great God is. He is good in your life. He is good in your family. He is good in your work. He is good in this church. No? Ngayon, dahil mabuti ang Panginoon sa buhay natin, meron tayong mabuting bagay na ilalabas. And that's the good news na gusto ng Panginoon sa atin na i-share din natin sa iba. Bakit? May patuloy na binabago ang buhay ang Panginoon sa atin. No? So let's give it to the Lord. No? Let's continue to walk with fear and trembling. And let's continue to support the gospel. So, be the good news sa mga panahon na to. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Shall we all rise up and let us pray? Let us pray. Father God, thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Father, for this good news that we have. Indeed, Lord, if we're going to unveil all of the things that was in the Bible or in the good news that we have, Lord, marami kaming masusumpong ang mga magandang bagay, Lord, na magagamit namin every day. Lord, thank you for not letting us continue to walk in the wilderness. Thank you, Father, for giving us this hope and giving us this leading that there's life after this. There is life, Lord, din sa mga bagay na ginagawa namin. Indeed, Lord, forgive us. For so many times, we're seeing ourselves, who we are, what can we do, and ano pa yung pwede naming ibigay. But in this time, Lord, we want to be seen. Yung biyaya po na meron kayo sa buhay namin. Indeed, Lord, as we continue to walk this week, dalangin namin, Panginoon, na hindi kami ang makita. Batin yung kabutihan na meron ka. At teach us, Lord, how to speak this grace that we have. Indeed, Lord, it is said in the Bible, out of the abundance of our hearts, our mouth will speak. Alam namin, Lord, maraming kwento sa puso namin na ayaw naming manatili lang sa amin. But then this time, Lord, we want to share that grace to others, for they may be able to see and hear that you are great and good in our lives, and you are the one who's changing the people every now and then. Kaya sa oras na ito, Lord, help us. Help us, O God, to proclaim the good news of salvation sa mga taong hindi pa nakakakinig sa inyo. And dalangin namin, Lord, as you continue to use us, humble our hearts. We don't want our ministering journey na mapunta sa alanganin na kung saan ang tinataas namin. Hindi yung word, hindi yung biyaya mo, but then us. And that is our prayer, O God, that you may be able to magnify sa amin pong buhay. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. And indeed, Lord, for all of the visitors that we have, it is our prayer, O Lord, that once and for all, you're gonna talk to them. And may they be able to see, O God, how great and good you are sa buhay namin. And not only that, Lord, sa mga tumanggap,
Sa mga nakakasama namin every week, it is our prayer, O Lord, na magkaroon din sila ng desire for them to join a small group and grow sa biyaya palapit sa inyo. Salamat, Lord. Ano man ang mawala sa buhay namin, O God. But then as we see you, Lord, na nag-fill in sa kakulangan sa buhay namin, it is more than enough, for your grace is sufficient and your grace is wonderful for us to go along sa buhay na to. Maraming salamat, Father, for this wonderful day, this wonderful morning. And we know, O God, that this day is a great day for us to live. Not just only to enjoy, but to be used and freely sa biyaya na meron ka. Maraming salamat, Lord. Thank you, God, for this wonderful day. And be with us, Lord, for the rest of the remaining hours ng buhay namin. Salamat, Lord. Bless us and keep us. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray, and all the church said, Amen. God bless you.